Bago ko po simulan ang kwentong ito, nais ko po sanang humingi ng kunting tulong ninyo mga kapatid na pindutin ang like at subscribe at pakipindot na rin ang notification bell upang ma-update kayo sa mga bagong kwento ko. Maraming salamat po mga kapatid. Donald Duck, let's go! Otap, 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 otap. Ang magaling at mahiwagang tagasulat. Ang mga tulog na mata na papamulat. Oh my goodness, sa ating nagkugulat. Ay pagmamalaki ko, tropa ko na pato. Kagrupo namin to, kaya kami panalo. Sulit ang kwento at pak na pak. Tara palakpakan natin si Donald Duck. Written by Donald Duck. Kalye 11 na isinulat ni Mish Shemer. Ang street na ito sa isang lugar sa Bulacan ay kinatatakutan dahil sa isang white lady na nagpapakita. Marami sa mga naninirahan dito ang nakakakita at nakaranas mismo ng nakakakilabot at nakakasindak na pangyayari. Marami sa mga matatanda ang may kanya-kanyang bersyon ng kwento tungkol sa white lady na nagpapakita sa nasabing lugar. Karamihan ng pinagpapakitaan ay dayo, bagong lipat at mga tricycle driver. Hindi nila nakikita araw-araw ang babaeng nakaputi. May araw at buwan lamang kung kailan lang talaga ito nagpapakita. Sa mga nakapanayam ko ay ito ang kanilang iba't ibang kwento ng karanasan sa Kalye 11. Ang dayo. Alas 9 na ng gabi. Pero hindi pa nakasakay ng jeep si Reka. Galing siya sa bahay ng kaibigan. Dinalaw niya ito dahil kalalabas lamang sa ospital. Napasarap ang kanilang kwentuhan kaya hindi niya napansin ang oras. 8:45 na nang magpaalam siyang uuwi. Ayaw siyang payagan ng kaibigan noong una dahil gabi na raw at delikado na. Hindi siya nagpapigil dahil sanay naman siyang umuuwi ng gabi galing sa galaan. Naiinip na siya sa paghihintay. Hindi nakatiis ay tumingin siya sa wristwatch at nakita niyang alas 9:10 na ng gabi. Alam niya sa lugar na iyon ay alas 9:30 ang last trip ng jeep. Nagtiyaga siyang maghintay, umaasa na makakasakay pa siya ng jeep. Isang tricycle ang dumaan sa harap niya. Inalok siya ng driver na sumakay, ngunit tumanggi siya. Lokong driver yun. May sakay na. Gusto magsasakay pa? Bulong niya sa sarili habang sinusundan ng tingin ang tricycle papalayo sa kanya. 10 minuto ang lumipas ay nakita niyang may tricycle na papalapit sa kabilang lane. Ang tinutugpa nito. Malayo pa lang ay nakita na niya ang babaeng nakaangkas sa likod ng driver. Napakunot noo siya dahil ito rin ang babaeng nasa loob ng tricycle kanina na nag-alok sa kanya kung sasakay ba siya. Ilang sandali pa ay may dumaang jeep, ngunit hindi nakasakay si Reka
dahil puno na ito ng pasahero. No choice. Magta-tricycle na talaga ako pa uwi. Bulong niya sa kanyang sarili. Ilang minuto pa siyang nakatayo roon. Nagdarasal na sana ay may dumaang tricycle. Gusto na niyang umuwi. Nakakaramdam kasi siya ng kaba dahil wala ng tao sa labas. Natatakot siya na baka may biglang gawan sa kanya ng masama. Wala siyang laban kung nagkataon dahil sarado na ang mga kabahayan at tindahan. Madalas pa naman na may mga kabataan na nagtitrip at nag-iisnat sa kanyang kinatatayuan. Napangiti siya nang may maaninag na ilaw mula sa di kalayuan. Habang palapit ay lumilinaw sa kanya kung ano iyon. Mabilis niyang iyon pinara at huminto naman ito sa tapat niya. Pagsakay na sana ni Reka sa loob, ngunit nanlaki ang mata niya nang makita ang isang babae na nasa loob ng tricycle. Ang nakita niya kanina na 2 beses na nakaangkas at nakasakay sa tricycle na 2 beses din na dumaan sa kanyang harapan. "Miss, saan ka?" Tanong sa kanya ni Manong. Kuya, sa kanto lang po. Wika niya saka sumakay na sa loob. Magkatabi sila ng babae. Tahimik lamang itong nakaupo at diretsyong nakatingin sa harap. Malamig ang hangin na dumadampi sa balat ni Reka. Mabilis ang takbo ng tricycle dahil wala na ring dumadaan na mga sasakyan sa kalsada. Nakatingin sa labas si Reka, ngunit nanlaki ang mata niya at napaunat siya ng upo nang matanaw ang isang babaeng pamilyar sa kanya. Bigla siyang napalingon sa katabi, ngunit napasigaw siya nang makita na wala na ito doon. Napahinto ang driver dahil sa pagsigaw niya. "Miss, bakit po?" Nag-aalalang tanong nito habang nakasilip sa kanya sa loob ng tricycle. Manong, nasaan na po yung sakay nyo kanina na babae? Nauutal na tanong niya. "Babae? Miss, ikaw lang sakay ko at wala nang iba." Manong, meron akong katabi kanina rito. Hysterical na sigaw niya. "Wala nga akong sakay, ikaw lang," sabi ng driver habang napapakamot sa batok. Saan kaya nagpunta yun? Pabulong na tanong niya kahit sobra na ang takot na kanyang nadarama. Pagtingin niya sa labas ay kumawala ang isang napakalakas na tili sa bibig niya. Tinakpan niya ang mukha habang sumisigaw ng paulit-ulit. Sa gilid niya ay nakasilip ang babaeng nakaputi, ang mismong katabi niya kanina sa loob ng tricycle. Dinaluhan siya ng driver at pilit pinapakalma, ngunit hindi niya alam ang iisipin ng oras na iyon. Nang hindi makita ang babaeng nakaputi ay kumalma siya, kaya pinaharurot ng driver ang tricycle hanggang makarating sila sa kanto. Pagbaba ay mababakas pa rin ang sobrang takot sa mukha ni Reka. Tinanong pa siya ng driver kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit mas pinili niya na huwag nang sabihin dito ang nakita. Simula nang mangyari ang nakakatakot na karanasan na iyon ni Reka ay sinumpa niyang hindi na siya pupunta muli roon ng gabi. Ang driver. 60 anyos na si Mang Carding, ngunit siya ay malakas pa. Pamamasada ng tricycle
ang kinabubuhay niya. Kaya naman kahit pinatitigil na siya ng mga anak na mamasada ay tumatanggi siya. Ang lagi niyang kinatakatwiran ay malakas pa siya at malinaw pa ang mata. Kaya pang mamasada sa araw at gabi, maliit lang ang kita ng tricycle driver sa umaga. Kung gusto ng malaking kita ay sa gabi sila bumabiyahe dahil mas maraming pasahero ang mga sumasakay na galing sa mga malalayong trabaho na naiiwan na ng mga last trip ng mga pampasaherong jeep. Halos 40 taon na namamasada si Mang Karding. Binata pa lamang siya ay ito na ang kinalakihan niyang trabaho hanggang sa nakapag-asawa na siya at nagkaroon ng mga anak. Para sa iba ay minamata nila ang pagiging tricycle driver, ngunit para kay Mang Karding ay isa itong marangal na trabaho. Dahil sa maghapong pamamasada ay naitawid niya sa gutom ang pamilya at napagpatapos niya kahit papaano ang 3 anak sa kolehiyo. May mga magaganda ng trabaho ang mga ito, kaya pinapatigil na siya sa pamamasada. Ngunit ayaw ng matanda dahil kaya pa naman niya. Lagi niyang katwiran ay lalo lamang siyang manghihina kung titigil siya at tatambay lang sa bahay. Isang gabi ay hindi siya pinapayagan ng asawa na mamasada. Maalinsangan ang gabi at parang uulan. Hindi nagpapigil ang matanda sa asawa. Namasada pa rin siya. Pagtapat niya sa Kalye 11 ay napansin niya ang babae na kaputi na nakatayo roon. Tinanong niya kung sasakay at tumango lamang ito. Habang binabagtas nila ang kalsada, tinanong niya ang babaeng sakay kung saang lugar magpapahatid, ngunit hindi man lang ito sumagot. Inakala ng matanda na baka hindi lamang siya narinig ng babae, kaya hindi sumagot sa tanong niya. Nagpatuloy sa pagdrive si Mang Karding. Nang hindi makatiis ay muling nagtanong sa babaeng sakay kung saang lugar ito magpapahatid. Ngunit laking gulat niya nang silipin ang loob na wala na ang babae. Ininto niya ang tricycle at inilibot ang paningin sa paligid. Ngunit bigo siyang makita ang pasahero na bigla na lamang nawala. Unti-unting gumapang ang kilabot sa buong katawan ng matanda. Naisip niya na hindi yata tao ang naging pasahero niya. In-start niya ulit ang tricycle at bumalik kung saan siya nanggaling. Ngunit isang kahila-hilakbot ang nakita niya nang bumalik siya. Ang babaeng sumakay sa kanya kanina ay muling nakatayo sa mismong kanto kung saan niya ito inalok na sumakay kanina. Nakatitig lamang ito sa kanya. Sa tindi ng takot na darama ay binilisan ni Mang Karding ang pagdrive. Hindi alintana ang sakuna na maaaring mangyari ng oras na iyon. Ang tanging nasa isip niya ay makaalis sa lugar na iyon at makabalik sa kanto mismo ng pinipilahan ng toda nila. Ngunit hindi pa roon natatapos ang kalbaryo niya dahil naramdaman niya na tila may angkas siya. Pagtingin sa side mirror ay nakita niya ang mukha ng babaeng nakaupo sa likod niya. Para siyang aatakihin sa nerbiyos at takot. Nagdasal siya ng taimtim at sana'y makauwi ng matiwasay at ligtas. Pagdating roon ay ikinuwento niya sa mga katoda ang nakakatakot na karanasan ng gabing iyon.
Sabi ng mga kasama niya ay tuwing gabi ng buwan ng Abril lamang nagpapakita ang babaeng nakaputi sa Kalye 11. Hindi nila alam ang tunay na kwento ng babae kung bakit nagpapakita sa lugar na iyon. Simula noon ay hindi na siya nagpapaabot ng gabi sa pamamasada. Kahit maliit lang ang kita niya sa araw ay magtsatsaga na lamang siya kaysa malaki nga ang kita sa gabi. Ngunit kapalit naman noon ay makapanindig balahibong karanasan dahil sa babaeng nakaputi. Ang manliligaw. Isa si Jason sa masugid na manliligaw ni Aryan. Magkalayo sila ng lugar pero pare-pareho silang taga Bulacan. Nagkakilala sila dahil sa tulong ng isang kaibigan. Binigay ng textmate ni Aryan kay Jason at doon nagsimula ang lahat. Textmate nung una hanggang naging callmate. Hanggang sa napagkasunduan na magkikita silang dalawa. Nang magkita ay parehong nagkagustuhan sa isa't isa. Kaya naman nagpaalam si Jason na aakyat ng ligaw sa dalaga. Binigay ni Aryan ang kumpletong address sa binata dahil nangako ito na pupunta at dadalaw sa bahay niya upang manligaw. Kinilig ng sobra si Aryan dahil lihim rin siyang humahanga sa lalaki. Nagpatuloy ang pagiging mag-textmate at callmate ng dalawa sa paglipas ng mga araw. Lalong naging sweet si Jason sa dalaga. Humihingi siya ng pasyensya dahil abala siya sa trabaho kaya hindi pa nakapunta sa bahay nila. Pilit na iniintindi ni Aryan ang binata dahil alam niya na panganay ito sa 4 na magkakapatid at kailangang magtrabaho para makapag-aral ang 3 pang kapatid. Ngunit ang pangako ng binata ay tuluyan na yatang napako kaya nagtampo ng sobra ang dalaga rito. Hindi na siya nagre-reply sa mga text at hindi na rin sinasagot ang mga tawag nito. Isang araw, nagulat si Aryan nang marinig na sumisigaw ang ama mula sa labas. Abala siya sa pagluluto ng hapunan nila ng kanyang pamilya ng oras na iyon. Anak, itigil mo na yung ginagawa mo dahil may bisita ka. Sigaw ng ama. Nagtataka man ay inalis ni Aryan ang suot na apron. Paglabas niya ng kusina ay laking gulat niya nang makita kung sino ang kanyang hindi inaasahan na panauhin sa gabing na iyon. Ang gwapong nakangiting si Jason ang nagbungaran niyang nakaupo sa sopa nila. Hindi magkatatuto kung paano ang magiging reaksyon dahil hindi man lang niya naayos ang kanyang sarili. Kamusta na, Aryan? Hindi ka na nagre-reply sa mga text ko, pati tawag ko hindi mo na rin sinasagot. Kasi Iniiwasan mo ba ako? Diretsang tanong ng binata. hindi naman sa ganon, Jason. Medyo busy lang din kasi ako dito sa bahay. Ganoon ba? Hayan, dinalaw na kita. Ay, bago ko makalimutan, para sa'yo pala. Sabi nito sabay abot ng bulaklak at tsokolate. Hindi man niya aminin ay namumula siya sa hiya at kilig. Mabilis niyang inabot ang binigay nito. Buti hindi ka naligaw sa pagpunta mo rito. Hindi naman. Nagtanong kasi ako diyan sa may kanto. Buti na lang hindi masyadong looban dito sa inyo. Tara, kain muna tayo. Asikaso niya ang binata habang kumakain sila ng sabay-sabay.
kasama ang buong pamilya ng dalaga. Makwento at magalang ang binata, kaya naman naging magiliw ang pamilya ng dalaga rito. Sa panahong ngayon ay madalang nang makakilala ng ganitong klase ng ugali. Napasarap ang kwentuhan nila, kaya naman hindi napansin ng binata ang oras. Masyado nang malalim ang gabi. 9:45 na nang magpaalam siyang uuwi. Nangako pa siya na sa susunod na linggo ay muling dadalaw sa bahay nila. Jason, salamat nga pala sa pagdalaw ha. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo. I-text o tawagan mo ako kapag nakarating ka na sa inyo. Oo, mag-iingat ako. Sakay ng kanyang motor ay binagtas ni Jason ang daan palabas ng kanto nila. Medyo bako-bako ang kalsada at maraming puno sa paligid, kaya nag-iingat siya sa pagmamaneho. Tanaw na niya ang kanto nang mapansin ang isang figura na nakatayo roon. Pagdating sa kanto ay isang babaeng nakaputi ang nakita niya. Naghihintay siguro ng masasakyan ng babae sa isip niya. Miss, delikado na sa ganitong oras ng gabi. Naghihintay ka ba ng jeep o tricycle? Tanong niya rito, sabay tingin sa kalsada na tahimik na. Wala na nagdaraan na kahit anong sasakyan. Tanging huni ng kuliglig ang maririnig sa madilim na paligid. Wala siyang narinig na sagot mula sa kausap. Kaya nagkibit balikat siya at inistart na ang motor upang umuwi na. Nilingon pa niya ang babae habang papalayo rito. Habang nasa biyahe ay muli niyang naisip si Arian at ang pamilya nito. Napangiti siya nang maalala ang sinabi ng ama nito na buto ito sa kanya para sa anak. Ngunit nawala ang ngiti niya nang maramdaman na bumigat ang likod ng motor niya. Parang may umangkas. Biglang nanlaki ang ulo niya kasabay ng pagkapal ng batok niya. Dahan-dahan ay tumingin siya sa side mirror at napasigaw nang magtama ang mga mata nila. Nakita niya roon ang babaeng nakaputi na nasa kanto kanina. Hindi niya alam kung papaanong nangyari na nasa likod na niya ito. Nagdasal siya at nilabanan ng takot na lumukob sa kanyang buong katawan. Iniwasan niyang tumingin sa side mirror upang hindi na niya makita ang malalim na mga mata nito. Laking pasasalamat niya nang nakarating siya sa pinakakanto ng ligtas at hindi na aksidente. Muntik na siyang bumitaw at masimplang kung hindi lamang niya nilakasan ang kanyang loob. Pagdating sa kanto ay sinabi niya ang nakakakilabot na naranasan niya sa mga tricycle driver na nakapila roon. Doon niya nalaman na halos lahat ng driver sa lugar na iyon ay alam ang kwento tungkol sa White Lady. Karaniwang pinapakitaan nito ay mga dayo, lasing at mga driver na inaabutan ng gabi sa lugar na iyon. Simula nang maranasan niya iyon ay hindi na siya nagpapaabot ng dilim sa Kalye 11. Ngayon ay kasal na sila ni Arian. Nagbunga rin ang pagtsatsaga niya sa panliligaw rito. Nagkaroon na sila ng isang anak, subalit hindi niya pa rin makalimutan ang karanasan niya sa lugar ng Kalye 11. Hanggang ngayon ay nagpapakita pa rin ang White Lady sa Kalye 11. Kaya kapag napadaan ka sa lugar na iyon ay magdasal ka na. Baka ikaw naman ang sasakyan na nagpapakitang White Lady.
dako naman po tayo sa shoutout. Ang isa shoutout ko po ngayon ay yung mga nag-comment sa huling lapag ko. Yung kay Lolo Rosendo at ang kaibigan niyang Tamawo. Shoutout po sa iyo, Espiritum Tagalog Horror Story. Hello po at nakarating po kayo sa munting channel ko. Maraming pong salamat. At sa kakolab ko po ngayon na si Miss Shemer, maraming pong salamat. At kakolab ko rin po sa pagsusulat ng kwentong ito ay si Joshua Abaresia. Maraming salamat bro sa magandang kwento mo. Kay Emo Jane, Madam, maraming pong salamat at lagi kayong nandyan nakikinig sa munting channel ko po. Maraming salamat. Kay Pakbit Horror Animation, maraming salamat po boss sa pagbisita. Joey Boy, maraming rin pong salamat at nakabisita kayo sa munting channel ko. Kay Uminos Cookie, maraming pong salamat. At kay Black Maria Tagalog Horror Story, maraming salamat po. At sa hindi pa po nakakomment, sana makakomment po kayo ngayon sa bagong lapag kong ito para ma-shoutout ko kayo sa susunod. Maraming pong salamat mga kapatid. God bless you all po sa lahat.